Sa ulo ng mga nagbabagang balita, isang organisasyon na nag-a-advocate for self-love approved sa mga netizens. Mga individual na walang self-compassion, ano kaya ang maaaring dahilan? Mga paraan paano i-manage ang sarili? Alamin! Live from LPU Laguna, ito ang TV Double B. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang inyong tagapagbantay, Andre Matibag. At ang lagi niyong kaagapay, Aliana de Borja. Kami ang inyong lingkod, boses ng bayan. Tagapaghatid ng balitang makatotohanan, ito ang TV Double B. Self-love. Ito nga ang ina-advocate ng leader ng organisasyong Mental Health Matters na pinamumunuan ni Miss Graciel. Ang nasabing organisasyon ay naglalayong magbigay ng libreng kaalaman sa mga mamamayan kung paano nga raw mahalin ang sarili. Aniya pa nga, ngayong 21st century ay lumalaganap nga ang pagkakaroon ng unstable mental health ng mga tao. Ayon sa isinagawang survey ng FWD Philippines, 63% nga ang naniniwalang ang mental health issue ay nasa critical na kalagayan. Ngunit nakababahala na 39% lamang ang bukas ang isipan sa paghingi ng tulong. Upang alamin ang pahayag ng leader ng organisasyon, narito si Andre Matibag, magbabalita. Mga kabayan, narito nga tayo ngayon sa office ng leader ng Mental Health Matters Organization sa Calamba, Laguna. Parami na ng parami ang naghihintay sa labas ng opisina para sa seminar ngayong araw na ito. Upang magbigay ng pahayag, narito ang leader ng organisasyon na si Miss Graciel Romulo. Miss Graciel? Mahalaga po talaga ang pagkakaroon ng pagmamahal sa ating sarili. Pansin ko po kasi sa mga tao, madalas silang nagpapakita ng concern, kindness at care sa ibang tao, pero sa sarili po nila, minsan hindi nila ito na-apply. Hindi naman po pwedeng ganun sa lahat ng pagkakataon. Madalas nga po namin napapansin sa mga na-attend ang seminars namin, wala silang self-compassion. Yun po talaga ang pinakamahalaga para makamit natin ang self-love. Actually po, meron po kami isang regular na na-attend ng seminar, si Sir Joshua. Papunta po siya dito ngayon, maaari niyo po siyang ma-interview at marami po siyang rason kung bakit hindi niya ma-achieve ang self-love. Medyo nahirapan na po kasi ako mag-move forward tuwing nakakagawa ako ng mistakes. Minsan po kasi umiiral yung pagiging perfectionist ko. As much as I can, ayaw ko pong nagkakamali. Pangit man pong pakinggan, pero pag nagpe-fail ako, minsan ang tingin ko sa sarili ko ay failure. Lumaki po kasi akong insecure at madalas na invalidate ang feelings. Madalas ko pong kine-question sarili ko yung capacity ko. Siguro dahil na rin po ito sa environment ko. Sobrang taas ng expectation ng parents ko sa akin, lahat na lang po ng mali ko ay napapansin nila. To the point na napapagod na akong mahalin ang sarili ko. Kinukumpara sa mga pinsan kong puro achiever. Siguro po naghahalo na yung nararamdaman ko dahil sa environment ko at kung ano yung way ko kung paano nga i-manage yung sarili ko. Which is ayun nga po. Hindi ko nabibigyan ng care at love yung sarili ko. Hindi gaya ng pagbibigay ko ng care, concern, at love sa ibang. Babangon tayo, susulong tayo, babangon tayo, susulong tayo. Magbabanat ng buto, todo-todong pagkakayod. Dahil pag may tinanim, Tsak na may aanihin. Tanim na kape ay ibig, sa tulong nyo di susuko. at ang pagbangon natin Ang gigising sa mundo, babangon tayo, susulong tayo. Dahil ang pagbangon nating ito, ang gigising sa pangarap mo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo.
Nilapit namin si Sir Joshua sa organization partner ng Mental Health Matters na Love and Care Organization na pinamumunuan ni Ms. Shamia Nava. Ang kanilang organisasyon nga raw ay ang nagbibigay ng mga payo kung paano i-manage ang sarili at magkaroon ng self-compassion. Naging sandigan nga ang organisasyong ito ng mga taong nakakaranas ng kawalan ng pagmamahal sa sarili at mga taong may lack of self-care. Layunin ng organisasyong ito na magbigay ng pamamaraan kung paano i-manage ng tama ang sarili at maalagaan ang pisikal at mental na kalagayan ng isang tao. Kadalasan po nang napunta sa tanggapan namin is yung mga taong hirap i-manage yung sarili nila tuwing nakakaranas sila ng pagkakawalan ng self-compassion. Halimbawa na lang po ng mga na-encounter namin is yung mga taong may past traumas, family problem, wala pong disiplina sa sarili at marami pa pong iba. Nagbibigay naman po kami ng payo na importante pong magkaroon ng self-kindness. Kasi mahalaga po ang self-kindness every time we feel or we feel hurt. Mahalaga pong maging mabait tayo at maunawain sa sarili natin, imbes na maging harsh and critical towards ourselves, lalo na nakakaramdam nga po tayo ng negative feelings. So, need po natin i-treat yung sarili natin with warmth and patience. Pangalawa naman po is yung tinatawag nating common humanity, kung saan we must accept and forgive ourselves. And kailangan isipin po nating human beings rin tayo. So, natural lang naman po na makagawa ng pagkakamali. And isipin din po natin na hindi lang naman po tayo yung nakakaramdam ng ganitong negative feelings. So rather than withdrawing or isolating ourselves, we must appreciate that others feel the same like us. Pangatlo naman po is mindfulness. Dapat mas maging mindful and aware po tayo sa mga hurtful thoughts and iwasang i-apply ang mga ito to actions. We must aim to balance our feelings when we experience something upsetting, and kailangan magkaroon po tayo ng open mind na okay lang naman maging malungkot, okay lang makaramdam ng hurtful feelings, and lagi po nating tatandaan, everyone is struggling about their own silent battles. Hindi natin nakikita ang mental health ng isang tao. Hindi natin nalalaman kung ano ba talagang natakbo sa isip ng tao. So, kailangan maging mabait po tayo sa sarili natin and pati na rin sa ibang tao. Don't forget to give love and care to other people, especially to ourselves. At iyan po ang balitang makatotohanan galing sa inyong tanggapan. Balitang laging nakaantabay, Balitang sa inyo ay gagabay. mga kabayan natin pong ipromote ang self-compassion. Magkaroon po tayo ng self-love at self-care. Muli, narito ang inyong lingkod na boses ng bayan. Nagapaghatid ng balitang makatotohanan, ito ang TV Double B. Mga kababayan, 16 days na lang, Pasko na. Yung cut na yun, kasama yun sa